Matatagpuan sa loob ng Quezon City Memorial Circle ang Presidential Car Museum. Ito ay isang natatanging tahanan ng mga sasakyan ng ating mga pangulo sa ating bansa. Dito ay ating matutunghayan ang mga sasakyan na nagdala sa ating mga pangulo sa mga kaganapan sa ating kasaysayan. Sa likod ng bawat sasakyang pampangulo, may isang kwento ng kapangyarihan, pagsubok at kasaysayan. Sa museo ng pampamamahalaang sasakyan, hindi lang makina at bakal ang ating matutunghayan, kundi isang paglalakbay sa nakaraan. Makikita din natin sa loob ang 12 sasakyan na ginamit ng 13 pangulo at 4 doon ang may historic value. Ang museo na ito ay hindi lamang nagpapakita ng mga sasakyan, kundi nagbibigay din ito sulyap sa mga personalidad ng mga pangulo natin noon. Dito, ang bawat sasakyan ay may kwento. Mula panahon ng Commonwealth hanggang sa panahon ng administrasyon. Isa sa pinaka-iconic na sasakyang Cadillac Fleetwood Series 75, 1947, ginamit ni Pangulong Manuel Rojas. Ang modelong ito ay may katawang gawa ng Fisher o Fleetwood. Isa ito sa itinuring na mabibilis dahil sa makina nito. Ang disenyo ng sasakyan ay isang halimbawa ng automotive art, kung saan pinagsama ang engineering at aesthetic design. Isang representasyon ng sining sa anyo ng makasaysayang teknolohiya. Narito rin ang 1957 Chrysler Airflow Custom Imperial CW na ginamit ni Pangulong Manuel L. Quezon na sinasabi na pinaka-aerodynamic na sasakyan sa kapanahunan. At advanced engineering ay sumasalamin sa pagsanib ng agham at sining sa paggawa ng sasakyan. Konektado ito sa sining dahil pinapakita nito ang Art Deco influence sa isang disenyo. Isang kilusang artistiko na nagtatampok ng modernismo, simetriya at elegant. Ang 1993 Mercedes-Benz S600 W140 na ginamit ni Pangulong Joseph Estrada ay isang makapangyarihang sasakyang pangpangulo na sumasalamin sa pagsasama ng teknolohiya, seguridad at disenyo. Konektado ito sa sining dahil sa eleganteng disenyo nito. Mula sa aerodynamic na hubog ng katawan hanggang sa detalyadong interior na nagpapakita ng kombinasyon ng luxury at functionality. Isang patunay na ang sining ay hindi lamang makikita sa tradisyonal na obra, kundi pati sa disenyo ng mga sasakyang simbolo ng kapangyarihan at kasaysayan. Ano nga po ba ang mga kahalagahan ng mga sasakyang ito sa ating kasaysayan? Okay, so first of all, dito po sa Presidential Car Museum, we feature the state vehicles used by our past presidents and other historical vehicles. So mga vintage cars po yung ating matutunghayang naka-exhibit dito po sa ating gallery. And most of our guests po na-amaze sila because bibihira na lang tayo makakita ng mga ganitong klase ng mga sasakyan, particularly mga old models po. And these vehicles po, hindi lamang po sila mga ordinary na sasakyan. Hindi lamang po sila basta lumang sasakyang ginamit ng ating mga Pangulo because these vehicles po ay still functioning its purpose but not literally po. Because we all know that yung purpose po ng mga automobiles is to transport us from our destination, point A to point B and vice versa po. Sa pamamagitan po ng mga sasakyang ito, ay tinatransport pa rin pa po tayo nito sa ating napakayamang kasaysayan. So itong mga sasakyang nito ay nagsisilbi pong lente or paraan para maikwento sa atin yung mga bagay na naganap po sa ating kasaysayan, particularly sa time ng Pangulo na gumamit po ng isang particular object. So again, this is a lens po to us na nagtatransport sa atin sa ating kasaysayan po. An alternative way to learn history na hindi lamang po natuturo sa four corners of our University of Schools.
Ano ang masasabi ng mga sasakyang ito tungkol sa ating bayan? So, in my opinion, siguro masasabi nito na kung sakaling nakapagsalita nga po itong mga cars na to, na kailangan matuto tayo. Okay, sa ating lesson. So, nandito yung mga sasakyan, not only to present the history of the car itself and the president na gumamit po ng particular car, but also paraan din po ito na para matuto tayo sa mga kaganapan or mga kamalian po na naganap on a particular era in our history. So, hindi lamang po dapat tayo muling magbabalik-aral, dapat samahan rin natin ng pagkatuto nang sa ganun po ay hindi na po natin maulit kung ano po ba yung mga naging kamalian ng ating nakaraan. Okay po. Ituturing po ba itong mga sining? Yes, so itong mga cars natin dito ay isang likhang sining din nating matatawag, particularly during the golden years of automotive design. Yung mga sasakyan natin, hindi lamang siya nag-serve as a mobility, kundi naging way din po ito ng mga automotive engineers and designers to express their art or love sa kanilang sining. Particularly the 1930s era, kung saan ito yung kasagsagan na nauso yung pagdidisenyo ng mga sasakyan based on the Art Deco style. So ilan sa mga sasakyan makikita natin dito, particularly yung mga ginamit ni MacArthur, ni Quezon, ni Laurel at Osmeña, ay mga Art Deco automobiles. So ito yung parang tinatawag natin na rolling arts. So hindi lamang sila basta sasakyang naghahatid sa ating mga pangulo, kundi nagpakita rin ito ng pagiging malikhain po ng mga automotive engineers and designers po nung time na yan. Ngayon, patuloy na nagbabago ang anyo ng mga sasakyang ginagamit ng ating Pangulo. Mula sa mga klasikong Cadillac at Chrysler, patungo sa mga high-tech armored limousines at eco-friendly electric vehicles. Patuloy nating nasasaksiyan ang ebolusyon ng disenyo at teknolohiya. Ngunit sa kabila ng teknolohiya na pagbabago, isang mahalagang tanong ang bumabalot sa ating hinaharap. Ano kaya ang magiging itsura ng mga sasakyang Pangulo sa darating na panahon? Mananatili kaya ang klasikong disenyo at simbolismo o tuluyan na itong aakyatin ng modernisasyon? Sa sining, nakikita ang ugnayan ng nakaraan at ng hinaharap. Ang bawat hubog ng sasakyan ay isang brushstroke sa canvas ng ating kasaysayan. Ang bawat detalye, mula sa pagkakayari ng interior hanggang sa anyo ng emblemang nakaukit sa hood, ay sumasalamin sa identidad ng ating bansa. Ang sining ay hindi lang nasa canvas o pelikula. Ito rin ay may kita sa bawat kulong ng kasaysayan. Ang pampangulong sasakyan ay hindi lamang isang transportasyon, kundi ito ay buhay ng sining. Sa pamamagitan ng sining, maipapakita dito ang kasaysayan nito at kahalagahan, lalo na sa mga Pilipino. Mula sa makapangyarihan tunog ng makina hanggang sa makinis na disenyo ng kaha, sila rin ang nakasaksi ng ating kasaysayan, mga simbolo ng kapangyarihan at higit sa lahat, isa itong sining.